Sa muli po isang mabiyaya at mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ang Nimi Magarso Ministry po ay magsasahimpapawid ng mga salita ng Diyos sa pamamarang madali po nating maintindihan. Marami po nagsasabi na kung ang Diyos ang tunay na hukom, bakit ang tao ay hukom din sa kapwa-tao? Dito po ay maraming nalilito. Sa isang madalas na itanong ng marami, kung ang Diyos lang ang may karapatang maghatol, bakit sinasabi ng Biblia na ang mga banal ay hahatol? May ilan na nalilito, may ilan na nagkakamali ng unawa, at may ilan na ginagamit ito upang kontrahin ang katarungan ng Diyos. Ngunit ang Biblia ay hindi kailanman sumasalungat sa sarili nito, kundi pinag-uugnay-ugnay natin ang mga talata. Ang katotohanan ay lalabas na malinaw gaya ng sikat ng araw. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin. Dakila at makapangyarihan naming Ama, na ang tahanan mo sa kalangitan, narito po ang inyong abang lingkod na nagsasahimpapawid ng iyong mga salita upang makarating sa bawat tao, lipi at bansa ang iyong mga katotohanan na kung saan, Panginoon, maraming nalilito na kung bakit hukuman ng mga naligtas ang mga makasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan ang lahat mga bagay. Tulungan mo po ang bawat nakikinig, masumpungan nawa silang nasa mabuting kalagayan, iligtas sa lahat ng uri ng karamdaman, mapapisikal man o espiritual. Ito po ang dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Dito po sa unang Korinto, kabanatang 6, ang talatay 2 patuloy sa 3, saan dating Biblia, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol ng sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hatulan ninyo, kayo bagay mga di karapat-dapat na magsihatol sa mga bagay na kalitlitan? Hindi ba ninyo nalalaman na hahatol tayo sa mga anghel, gaano pa nga sa mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Dito po ay marami pong nalilito sapagkat tayo pong mga maliligtas, maging ang anghel ay ating hahatulan. Alamin natin, sino ba itong mga anghel? Di ba ito yung mga nagkasalang anghel? Yan, pero alamin natin kung tayo ba talaga ang hahatol. Yan. Ang Diyos lamang ang may karapatang maghatol. Ayan po, mga kapatid. Unang-una, kailangang malinaw, hindi inaalis ng Diyos ang kanyang autoridad kailanman. Dito po sa Awit, kabanatang 75, ang talatay 7, sapagkat ang Diyos ang hukom, kaniyang ibinababa ang isa at itinataas ang isa. Ayan. Batay sa iyong kalagayan at batay sa iyong nagawa sa sanlibutan ito habang ikay nabubuhay. Ang Diyos po ang hukom. Ayan. Ngayon, dito po sa Isaias, kabanatang 33, ang talata 22, sapagkat ang Panginoon ang ating hukom, ang Panginoon ang ating tagapagbigay batas, ang Panginoon ang ating hari, kaniyang ililigtas tayo. At higit sa lahat, yaong mga tapat sa Diyos ang kanyang uunahing hukuman. Bakit? Bago pa tayo dinala sa langit, nahukuman na tayo. Ipapakita na lamang ng Panginoon kung bakit tayo papiling niya doon sa langit. Ayan. Dito po sa Juan, kabanatang 5, ang talata po ay 22, sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino man, kundi ibinigay niya ang buong paghatol sa Anak. Si Hesus Kristo ang pangunahing hukom. Ang paghatol ay nagmumula sa Ama, isinasagawa ito ng Anak. Ayan. Ang desisyon po ng paghatol ay nagmumula po sa Ama. At pagkatapos, isinasagawa ito ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos maisagawa ito ng ating Panginoong Hesukristo, doon natin sa sang-ayunan na kumbaga kung paano ang ating Panginoong Hesukristo ay kanilang tanguan doon sa ibabaw ng cross na iniinsulto nila, kinukutya,
ganon din tayo. Tatango-tango din tayo, sasang-ayon tayo na tama nga ang paghatol ng Ama na ngayon isinasagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Paano kung gayon hahatol ang mga banal? Hindi ito nangangahulugang tayo ang magpapasya kung sino ang maliligtas. Tayo ang magpaparusa. Tayo ang hahatol sa kapwa-tao ngayon. Ang tinutukoy dito ay ang paghukom sa panahon sa loob ng 1,000 taon. Ayan. Sa nakaraan pa ating pinag-aralan niya ang 1,000 taon at doon niya napapalob na ating hukuman ang mga makasalanan. Kaya mayroong nagtanong, paano? Bakit tayo? Di ba ang Diyos lang ang hukom? Diyos lang ang hahatol. Bakit pati tao? Bakit ang mga banal ay kasama? Kaya po nilinaw po natin ito dito. Sa panahon po ng milenyo, dito po sa Apokalipsis Kabanatang 20, ang talata po ay 4, at nakita ko ang mga luklukan at sila'y nangaupo doon, at sa kanila ipinagkaloob ang paghatol. At aking nakita ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus. Opo, yan po yung ating mga nakaraang mga pinag-aralan na marami po ang mamamatay at marami pong pupugutan ng ulo. At yan na nga po, nakita po ito ni Juan, yung alagad na minamahal ng ating Panginoong Hesus. Nakita niya doon. At dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa mabangis na hayop o sa kanyang larawan at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang mga noo at sa kanilang kamay at sila'y nabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ano po ang sabi? Nakita ni Juan doon sa luklukan na nakaupo yaong mga pinugutan ng ulo kasama sa paghatol. At ano pa ang kanya nakita? At nakita din niya ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Hindi yung mga taong hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nabuhay na nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ibig sabihin talagang pinatulog muna tayo, namatay muna tayo. At pagkatapos na tayo mabuhay, isinama tayo doon at nakasama tayo ng ating Panginoong Hesukristo na naghahari sa loob ng 1,000 taon. Ayan. At sa panahong ito, ang mga banal ay nasa langit, ang lupa ay wasak at tiwangwang, si Satanas ay nakagapos, at ang mga aklat ay nangabuksan. Habang nasa loob tayo, nasa kaharian tayo ng langit, doon tayo sa paraiso, sa kalangitan, sa loob ng 1,000 taon, si Satanas naman ay narito sa sanlibutan, at nakagapos siya ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat siya'y nasa kadiliman, nakatira siya sa wasak na lupa, at wala siyang makakausap, wala siyang matutuksong mga tao na kumbagay para nakagapos siya ng talikala sapagkat nag-iisa siya sa sanlibutan ito na talagang magulo. Ano ang gagawin ng mga banal sa paghatol? Dito po sa Daniel, Kabanata 7, ang talata 9, patuloy sa 10, ako'y tumingin hanggang sa ang mga luklukan ay inilapag at ang matanda sa mga araw ay umupo. Libo-libo ang nagsipaglingkod sa kanya at binuksan ang mga aklat. Ay sino po ba yung matanda sa araw na umupo? Iyan po ang ating amang nasa langit. Siya'y pinaglilingkuran ng libo-libo. At doon ay binuksan ang mga aklat. Ang mga banal ay susuri sa mga aklat. Tayo po na maliligtas ay susuriin natin ang aklat. Makikita ang buong talaan ng buhay ng mga nawala. Uunawain ang katarungan ng Diyos. Hindi upang magdesisyon, kundi upang masaksihan na ang Diyos ay makatarungan. Doon po sa pagsiyasat natin sa mga aklat ng Panginoon, na kung paano ang mga gawa ng mga taong hindi nakasama sa loob ng 1,000 taon ay ating masasaksihan at ating masasang-ayunan na tama nga ang desisyon, makatarungan ang hatol ng Diyos. Ay ano naman yung sinasabing hatulan natin ang mga anghel? Sino sila? Dito po sa 2 Pedro, Kabanatang 2, talata 4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagligtas sa mga anghel,
nang sila'y nagkasala, kundi sila'y inihulog sa impyerno at inilagak sa mga tanikala ng kadiliman upang itago hanggang sa paghuhukom. Ayan, iyon ang pong kadiliman. Ito ay si Satanas at ang kanyang mga anghel. Ang mga banal ay makikita kung bakit makatarungan ang hatol sa kanila. Makikita po natin. Sasang-ayunan natin kung paano hahatulan ng Diyos ang mga nagkasalang mga anghel. Opo. Kaya sila man ay kaya tayo man ay nakabahagi sa paghatol sa kanila sapagkat tayo ay sumang-ayon. Kung paano si Pablo noon kapag mayroong sinasaktang mga banal, pinapatay, ay sumasang-ayon siya. Tumatango-tango siya, sumasang-ayon. Kaya nakabahagi siya sa paghatol sa mga taong naging martir. Ayan, kaya nga lamang po ay nagsisi siya at nagbago. Ganyan din po ang mangyayari sa atin. Atin pong sasang-ayunan at tatango-tango tayo na ating sasabihing tama at makatuwiran ang hatol ng Diyos. Ayan. Dito po ay sinasabi na si Satanas at ang kanyang mga anghel, ang mga banal ay makikita kung bakit makatarungan ang hatol ng Diyos. Anong patotoo dito ng ating kapatid na si Ellen G. White? Sa panahon ng milenyo, ang bayan ng Diyos ay makikibahagi sa gawain ng paghukom. Binubusisi nila ang mga tala ng mga gawa ng masasama at inihambing ang mga ito sa aklat ng buhay. Mababasa po natin sa The Great Controversy, pahina 606 na po. Dito po pa rin po sa Great Controversy, pahina 661, ang bawat tanong tungkol sa kaligtasan o kapahamakan ng tao ay masasagot sa panahong iyon. Walang kahit isang kaluluwa ang magsasabi na hindi naging makatarungan ang Diyos. Opo, makikita po natin na ang lahat ng ginawa at hatol ng Diyos sa sangkatauhan ay makatarungan. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kasama po tayo doon na tayo sumasang-ayon kung kaya't nasabi po na atin silang huhukuman. Yan. Ano ang babala sa atin ngayon, mga kapatid, kung darating ang araw na susuriin ang mga aklat, excuse me, ilalantad ang mga lihim, wala na ang pagkakataong magbago. Dito po sa 2 Korinto, Kabanata 5, talata 10, sapagkat tayong lahat ay masisipahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Opo, makikita po lahat ng ating magawa, mabuti at masama. Sabi doon sa Ecclesiastes, kabanatang 12, Ecclesiastes 12, 13 at 14, kabanatang 12, talata 13 at 14, ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit? Dumating na ang araw, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulad, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Yan. Kaya makikita natin doon sa harapan ng hukuman. Sapagkat tayong lahat doon ay mahayag, lihiman o hayag ang ating mga nagawang kasalanan. Ang tanong ngayon ay hindi kung hahatol ba tayo, kundi kung handa ba tayong mahatulan at masumpungang tapat. Ayan. Huwag nating isipin kung ano yung mangyayari doon, kung hahatol ba tayo hindi. Kundi ating isipin ay kung sa paghatol sa atin ay nasumpungan tayong tapat. Ayan po. Mga kapatid, ang Diyos ay makatarungan, maawain at tapat. Ngunit darating ang araw na darating ang kanyang paghatol. Ang awa ay magsasara, ang hatol ay papahayag. Ano po sabi dito sa Amos, Kabanatang 4 at talata 12, ihanda mo ang iyong sarili, salubungin ang Diyos. Ngayon ang panahon ng pagsisisi, ngayon ang panahon ng pagbabalik loob, ngayon ang panahon ng pagpili. Kapatid ko, saan ka man ngayon naroon kung napakinggan mo
at mapanood ang video ito. Sa oras na iyong mapakinggan ito, yun na rin ang araw na ihanda mo ang iyong sarili na salubungin ang Panginoong Diyos. Sa paanong pamaraan? Sa panahon ng pagsisisi, sa panahon ng pagbabalik loob, sa panahon ng pagpili. Nasa iyong desisyon ng kapahamakan, nasa iyo ang desisyon ng kaligtasan, nasa iyo ang desisyon ng kamatayan, at nasa iyo din ang desisyon sa buhay na walang hanggan. Bakit ko po nasabi ito? Sapagkat ikaw ay hatulan ng kamatayan o buhay na walang hanggan ayon sa iyong mga gawa. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ngayon na ang panahon ng pagpili. Saan tayo papanig? Sa sanlibutang bang ito na may katapusan na pansamantala lamang o sa sanlibutang darating na magpasawalang hanggan? Ang buhay natin walang hanggan at tayo'y magiging maligaya na walang hanggan. Opo, mamuhay tayo na may takot sa Diyos, na may pananampalataya kay Kristo, na may pagsunod sa kanyang mga utos. Opo, kinakailangan mamuhay tayo ayon sa tagubilin ng ating Panginoon sa Kristo. Kung ako ay inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya wag nating sabihin na ang utos ng Diyos ay wala na, sapagkat mawawala ang pag-ibig mo sa Diyos. Sapagkat ang tagubilin niya, kung ako ay inyong iniibig, tutuparin nyo ang aking mga utos. Ano ang sabi dito sa Apokalipsis, Kabanata 14, ang talata 12, narito ang pagtitiis ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Hindi po madali ang kaligtasan, kapatid ko. Hindi po pagka nakilala mo lang ang Panginoon, ligtas ka na. Meron ka pong pagtitiisan na kinakailangan tuparin mo ang mga utos ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Alam ko naman, kapatid ko, na kung ngayon ka parang nadatna ng mensaheng ito at hindi ka pahanda at hindi mo kayang gawin ito, mayroon pang paraan. Lumapit ka sa Diyos, manalangin ka, itiklop mo ang iyong mga tuhod at magpakumbaba ka sa kanyang harapan. Sabihin mo sa Ama, O aming Ama sa langit, nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ay makatarungan at tapat. Salamat dahil ang paghatol ay hindi ayon sa kahakaan ng tao, kundi ayon sa iyong banal na kautusan at pag-ibig. Panginoong Hesus, ikaw ang aming hukom at tagapagligtas. Linisin mo ang aming mga buhay. Ihanda mo ang aming mga puso at tulungan mo kaming manatiling tapat hanggang sa wakas. Na sa araw ng paghukom, kami masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ating hilingin na sana'y sa mga pagkakataong matanggap mo ang mensaheng ito at mapakinggan mo ito o mapanood mo ito, naway sa pagkakataong iyon, maisulat na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay at makakasama kita doon sa langit na bayan na inihanda sa bawat isa sa atin. Biyaya nawa't pagpapala ang sumaating lahat. Kung naibigan mo ang video ito, kapatid ko, paki-like, paki-share na lang upang ikaw man ay makabahagi sa gawain ng kaligtasan at pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Alang-alang po lahat sa banal na pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen.